Ang dati niyang gupit ay mid-fade na humaba na. Siguro almost mga 2 months na. Kaya kung inyong mapapansin ay sobrang haba dito sa parting kaliwa dahil naka one side siya palagi. Sa dati niyang pinagupitan ay ang buhok niya ay hinahawi lagi sa papunta sa kanan. Kaya palaging mahaba yung nasa may parting kaliwa kapag ibinagsak natin. Babaguhin natin yung gupit. Matcha-challenge tayo sa ganitong klase ng gupit. Dahil nasanay siya sa mid-fade na naka one side, ginawa natin dyan, nag-overcome tayo. Tinanggalan natin ng mahabang sobrang buhok paikot. At smooth lang yung galawan natin dito. At dinidiscover pa natin yung kanyang buhok. Kung ano ba yung magiging resulta nito ay panuorin nyo hanggang dulo. Gamit tayo ng trimmer dyan. Lagyan na natin ng line. Ang karaniwang buhok ng Pinoy ay minsan hindi siksik yung tubo. Kaya nakaka-discover tayo dyan ng medyo madalang yung tubo. Mataas ang hairline. Gumamit tayo dyan ng 1.5 na clipper guide sa gilid. Hindi muna natin pupwersahin. Unti-untiin lang natin. Iti-taper natin yung gilid niya. And then yung buhok niya sa ibabaw ay ipi-freestyle. Pwedeng nakabagsak lang. At pwedeng naka-brush up or pwedeng gulo-gulo lang, o sabi nga nila warrior's cut. Ano ba yung pwede natin gawin para sa kanyang buhok? Siyempre, ginawa natin dyan ay nilagyan na natin ng mga lining sa lugar ng pag-aahitan. Mataas yung hairline niya sa may gilid ng tenga. Kaya nga susubukan natin sa taper kung uubra ba at okay din bang tingnan para sa kanyang buhok. Next natin dyan, gagamit tayo ng 0.5 na clipper guide para maging fade na yung patilya niya. Ganon din sa may likod, same lang din yung procedure na gagawin natin. Diretso na tayo sa 0 pagkatapos ng 0.5 para wala na tayong babalikan. At hindi na natin iikutan muli para okay na agad yung patilya at gawing likod nito. May mga porsyon ng kanyang buhok na tumatayo. Meron lang siyang ginamit na hair product. Kaya siguro gagawin natin dyan is babanlawan natin mamaya para makuha natin yung mga tumatayong buhok at mas maayos natin ito para kapag tuyo yung kanyang buhok ay magiging okay pa rin ito. Gumawa tayo ng pinakang pattern sa ibabaw. Yung length ng buhok ay kukunin natin para yan yung magiging basihan natin kapag binawasan natin ng pa-round or saktong haba. Magiging pagputol natin dito ay saktuhan lang at yun ang magiging pinakang base natin, yung gitna na pinutulan natin. Medyo round cut yung gagawin natin para kahit saan niya papuntahin yung kanyang buhok ay same na lang yung length nito. Patuloy natin papag-aralan yung mga ganitong klase ng technique na ipit-ipit, sabi nga, dahil para sa akin nakakatulong ito. Lalo na kung masyadong mahaba yung buhok na ating puputulin. Mas nahihila natin, mas nababatak natin at mas nakukuha natin yung portion na kailangan nating putulin. Ayun, okay na. Ganyan yung result na gupit na ginawa natin sa kanya from mid-fade to taper na naka-freestyle lang yung forma ng kanyang buhok. Medyo naka-brush up yung pinakang sentro ng kanyang noo.